So, yun, isang pagpalang umaga po sa inyong lahat. Ayan, ako po ang inyong lingkod, Sal TV PH. Ayan, ito po ang ating munting channel. At muli po tayo, magbibigay po tayo ng reaction dito sa ating mga napapanood about dito sa Manalastas Family na kung saan ay nakakahabag po ng damdamin yung paghihinagpis ng mag-asawang Manalastas na itinuring na anak itong si Dave. Ito po at atin pong panoorin bago po tayo magbigay ng reaction. Ito po. Ng salaysay, nagbago daw ang lahat. Yung dating masaya at mabait na tao. Ayoko sana magsalita pero... Ano na lang, mahal. Sobra na kasi yung stress na ginawa mo kay tatay. Pwede naman ako pag-usap lahat sa'yo. Bakit gano'n mabot pa sa ganito? Yung sinasabi mo na nagbago na. Never nagbago si Tatay Ram sa'yo. Ang tinatanggal ko lang yung pag-spoil kasi hindi ka magiging matatag. At saka tinuturo, kumbaga binabago ko na yung mga mali na dapat bilang isang magulang, turuan mo yung mga anak mo na maging marunong, paghawak ng pera. Ganun ba yung tamang pamamaraan nga po? Ngayon nga, So, yan po, kung napanood ang short video ng mag-asawa. At dito po ay talaga namang sila ay naghihinagpis. Bakit daw umabot pa sa ganito? Bakit daw pinaabot pa ni Dave sa ganitong sitwasyon na kung saan ay parang pahiyaan, ano? At ito nga, naglabas nga rin po ng si Dave na kung saan ay pakinggan po natin yung kanyang sinasabi na siya po ay may open later dito sa mag-asawa. No, na case, so, hindi raw po siya yung daw pong sinasabing kidnapping ay hindi raw po totoo, kaya po siya naglabas ng open letter niya. Sa mga Dave dyan, ayan, subaybayan niyo po itong mga video nila, na kung saan ay ayon kay Dave ay siya raw po ay hindi na makatiis, kaya siya ay umalis sa poder ng mag-asawang Manalastas dahil doon nga sa salitang ampun lang siya at siya ay binubugbog o sinasaktan, yung na siya pinapalo ng stick, siya ay hinahampas ng bag at kung ano pa yung sumbong dito ni Dave, at dito sa kanyang open letter ito kasi nagsulat siya, binasa niya sa kanyang social media, So mga guys, bilang isang magulang, pag ang anak natin ay mahal natin, talagang yan po ay mapapalo natin. Lalo na at kung ito ay ang iniisip natin ay para din naman sa kanila. Ang problema lang, sila ay itinuring na anak na itong mag-asawa, ngunit itong mga batang ito ay hindi nila itinuring talagang bilang magulang itong mag-asawa at iba yung turing siguro nila. No, na kaysa pag napapagsabihan sila at nasasaktan ay kalaban ang tingin nila minamaltrato na sila. Sa totoo lang, kung hindi sila natulungan ng Manalastas family, asan kaya itong mga batang ito? Nakaranas ba kaya ito ng makapag-aral? Nakaranas ba kaya itong mga batang ito ng matulog, ng nakahiga sa malambot na higaan? Dahil alam naman natin kung ano yung buhay na ibinigay sa kanila ni Tikram, doon sa kanyang mga inampon na ito, bagamat sabi nila, mayroong nagsabi na hindi pa raw totaling ampon, So, ganon. Pero para sa akin, yung tanaw na lang sana ng utang na loob, bilang pagsagip sa kanila na sila ay napabuti ng kalalagayan. Sana ay wag naman nilang kalimutan yun, itong mga batang ito. Pero sa palagay ko, mga guys, itong nangyari dito kay Dave at nangyari dito kay, halimbawa natin dito kay Rina, o sa Kalinga, ay parang kasi itong si Dave parang manipulate ang isip nito. Ang isip siguro nito, lumayas kayo dyan, baka may nagsusulsol at talaga namang maraming basher din na nangingialam sa buhay po nito ni Katikram, sa pamilyang ito, na nangingialam na mga inggit siguro ito, na naiinggit. Baka sinulsulan itong mga batang ito na magrebelde dito sa kanilang mga magulang na nakilala, sa mga umadap sa kanila. Na baka sinasabi, lumayas na kayo dyan, hindi naman kayo kumikita dyan, sila lang ang yumayaman. Ganon kasi po yung mga demonyo na naandyan sa paligid, Ganyan po yung mga turo, ng mga demonyo na naandyan sa paligid na mga nagsusulsol. Na gusto nila, makuha nila si Dave, makuha nila yung mga batang iyon para sila naman ang gumamit. Kasi akala nila, ginagamit lang ng pamilya. So baka ganon yung isinulusol dito sa isipan, inilason yung isipan ng bata nitong mga taong ito na walang magandang magawa sa buhay, Kaya kung para sa akin naman, kung mapanood nyo itong aking opinion na ito, Dave, at saka dito sa iba pa na mga inampon, isipin nyo na lang kung ano ang ginawa sa inyo nung mga unang panahon na kayo ay nasa lansangan at kayo ay pinagmalasakitan ni Tikram, na kayo ay malagay sa maayos na buhay, makapag-aral, at mabigyan kayo ng mabuting asal. Ngunit,
meron kayong yung meron kayong sarili nyong attitude na ayaw ninyo na kayo ay mapapagsabihan. Ayaw nyo na kayo ay mapapagalitan. Dahil sa pakiramdam ninyo, pag kayo ay pinagalitan at kayo ay pinalo, pakiramdam nyo ay minaltrato na kayo. Pero hindi. Malaya kayo. Sabi nga ni nanay, ay kayo ay malayang sa loob ng kanilang pamamahay. Nagdadala ka ng mga barkada mo, okay lang sa kanila. Yung kumakain kayo, na pag-angat nyo ay hindi nyo pa mabuhat ang inyong mga plato papunta dun sa linisin ang inyong pinagkainan. Na kung tutusin, malalaki na naman kayo at obligado nyo ng matuto. Sana. Pero sila pa yung gumagawa na dapat ay kayo na bilang mga anak, kayo na yung gumawa nun para doon sa inyong magulang. Ngunit, ang ramdam ko dito, sila ay kayo itinuring kayong mga anak. Itinuring kayong tunay na anak, pero kayo hindi nyo sila itinuring na magulang. Bakit? Dahil maraming nagsusulo-sulo sa inyong mga inggit. Pag kayo napagalitan, sa mali ninyong ginawa, magsusumbong kayo siguro kung kani-kanino, tapos yung mga yung pinagsusumbungan nyo, sinusulusulan, ginagatungan kayo, umalis na kayo dyan kasi ganun-ganito, minamanipula kayo. Bakit hindi nyo man lang ipinaabot na maging success ang buhay ninyo? Makatapos kayo sa pag-aaral, magkaroon kayo ng sariling pamilya at kayo ay may degree na o kayo ay may natapos na. No? Sa ganung paraan, umalis man kayo sa tahanan nila, at least kayo ay nakatayo na sa sarili nyo pa. Ngayon, saan ka pupunta? Doon sa kumupkup ngayon sa'yo na banig ka. Sabi nga, banig ka. No? Instead na ikaw ay nakahiga sa malambot, ngayon ay nakahiga ka dyan sa matigas na bagay. Kasi nga, minasama ninyo yung pagdidisiplina sa inyo. So, sana lang sa mga kabataan na may mga ganitong klaseng kwento ng buhay, hindi naman yata kayo nilulumpo, hindi naman yata kayo ginugutom, malaya naman yata kayo, hindi naman kayo ikinukulong. Kasi base sa nakikita natin sa kanilang mga vlog, kayo naman ay lahat ay okay. Wala namang napinsalang katawan sa inyo. Wala namang lumabas sa inyong dugo-dugaan dahil sa pagmamaltrato nila, di ba? Hindi niyo naman yata naranasan kayo ay kinulong at binugbog at pinaluhod sa kung saan-saan, kagaya ng ibang pinaluhod sa asin, pinaluhod sa pako, etc. kung ano pa, no? So, hindi naman niyo yata naranasan yun. Yung minsang mapagalitan kayo sa mali yung pagkakamali, tanggapin niyo yun. Dahil yun ay isang disiplina ng kayo ay matuto. Kita mo, sa haba ng panahon na pagtira mo sa kanila, nakapagsalita ka sa kanila ng ganyan, na kesyo hindi mo na matiis, kesyo nagbago na sila. O sino bang nagbago? Baka ang nagbago ay kayo kasi nga habang lumalaki kayo, ay gusto ninyong maging malaya. Ngunit, kayo ay kinokontrol pa dahil hindi nyo pa kaya at minor de edad pa kayo. Wala pa kayo sa hustong gulang at wala pa kayong hustong trabaho. Ika nga, no? Pero yun ay lahat ay minasama ninyo. Sa lahat ng tulong nila sa inyo. Sana, magising kayo mga bata kayo at mag-isip, no? Dapat kung gusto nyo talagang umalis, nagpaalam kayo ng maayos, tatay, nanay. Ako po ay nasasakal na sa ganitong klaseng pamumuhay. Bigyan nyo na po ako ng karayaan. Huwag po kayo mag-alala. Siguro naman, kaya ko na ang sarili ko sa labas at malaki na ako. Ngayon, kung ayaw nyo po, sayaw nyo po at sa gusto, ay ako'y malugod na nagpapaalam sa inyo, ay ako po'y aalis na sa inyong poder. Para hindi nag-alala yung mga tao, no? Kahit sabihin, hindi ka papayagan. Papayagan ka. Sa ayaw nila sa gusto, papayagan ka. Wala silang magagawa. Ang importante doon, hindi mo sila binaypas, binigyan mo sila ng magandang paliwanag, ano at bakit ka aalis, ano. So, para hindi naman sila nag-alala. At sana, sa paglabas mo ng bahay, hindi ka na nagsalita ng kung ano-ano na makakasakit sa kanilang mga damdamin bilang pagrespeto sa mga umampon at kumupkup sa inyo at nagbigay ng magandang buhay, no? Sa mga kabataan dyan, hindi lang dito kay Dave, maraming kwentong ganito. Hanggat hindi naman tayo talagang nilulumpo, sinasaktan o pinupukpok o minamaltrato ng sobra at kung ikaw ay mapalo at madisiplina, yan po ay isang pamamaraan ng nagmamahal na magulang. Disiplinahin ka para hindi ka mapariwarak, no? So ako kung mayroon lang sanang pumalo din sa akin noon, masaya ako kasi alam ko na pag pinalo ako, ay ako'y inaalala nung taong yon. Ako'y pinagmamalasakitan kasi ayaw niyang mapariwara ako. Kaya niya ako pinalo dahil mali yung ginagawa ko. Sana sa mga bata maisip yun. No? Pero ngayon, yung mga new generation ngayon, Diyos ko nakakatakot na po ang mga kabataan ngayon sa totoo lang. Yun nga batang 2 taon na laban na. So, di ba? So, yun lang mga kababayan at yun lang ang ating maikling opinion dito sa ating mga napapanood. At ayan, pakisupport po ninyo ating munting channel. Hindi man po tayo araw-araw nag-upload dito, pero ating pong inaalalayan hanggang sa ma-recover po natin at hanggang sa tayo ay mabago po natin yung ating address dito sa ating munting channel na ito. At saka tayo bibira pag ayos na yung ating channel. So, maraming salamat and God bless po sa inyo lahat. Bye-bye!